Hello, magandang Wala mo nangyari. Ayun na, Gaisel. Yes. You're back. Wala kang signal, Mama Sam. Ayan na, meron na, naririnig na kita. Ayan, hello. Good morning sa inyo at magandang gabi at magandang umaga kung anumang oras kayo nanonood sa amin ngayon sa anumang dako ng mundo. Thank you and good morning. And then, of course, live na live tayo, Gaisel. Kamusta ka naman, Gaisel? I'm doing good. I'm doing fine. Busy han sa work kasi may mga ginagawa about sa ano ba tawag dito? May ginagawa kasi kami sa about tax, nakakaloka. Nakakaloka yung mga taxes natin sa sa BIR. So ayun, busy yan ako for this week pero kaya. Nakakaloka nga dito din yung mga tax na yan. Diyos ko, nakaka-impare na. Puro tax na yan. Laki-laki na nga ng binabayad ko sa tax. Diyos ko, parang isang buwan sweldo ko, puro tax na lang. Kaya nga nakakainis, pero okay lang. Hindi siya okay. Wala naman akong benefit. Anyway, so yun. Bayad lang ako ng bayad. So, imagine mo, Gaisel, mga pinalpas nila sa akin noong nakaraang buwan, kulang-kulang 20,000. Paano kang matutuwa doon? Nakakaloka. Akin naman, Mama Sam. Parang ayoko nang magtrabaho. Sa YouTube tax ko, medyo malaki-laki yung nakaltas. As in, mga $50, something like that. Di ba nakakaloka? $50 ba? Oo, $50 nakakaloka. Tapos, sa tax ko naman sa sa gobyerno, nakakairita. Kahit dayain ko, ayaw pa rin. Charot lang. Pinababa ko na wala pa rin. Basta ang importante, nagbabayad tayo ng tax. Yes, at makabuluhan tayong mga nilalang sa mundo kasi nagbabayad tayo ng mga taxes. Kaso wala naman akong benefit doon. Ano bang benefit ko doon? Meron naman, syempre, isa kang citizens na mabuting tao, kaya nagbabayad ka ng tax. Yung iba kasi hindi, ang kakapal lang mukhang magreklamo sa gobyerno. Hayaan na natin sila. Umahaba yung chika natin. Anyway, ito, marami tayong pag-uusapan ngayon, Gaisel. Doon sa mga nag-aabang sa Reyna Hispano-Americana, bukas pa po siya. Kasi 28 po doon sa kanila. Hindi po 28 sa atin. So, bali 29 sa atin. So, bukas na bukas pa siya. So, abang na abang yung lahat. Kasi akala nila today, gabi pa lang doon ng 27 ng Sabado. So, bukas pa siya na, kung hindi ako magkakamali, umaga or na so, hindi ko kasi alam kung anong oras doon. Basta bukas ng umaga sa atin. Ganon. Anyway, so abangan na lang natin and good luck kay Michelle Arceo. Ikaw, Gaisel, tingin mo kay Michelle Arceo, may laban ba? May laban naman, Mama Sam. Sa beauty talaga, may laban na laban. Pero yung height, walang laban. Siyempre, nagmukha talaga siyang doon, bagets or baby girl o kaya bata. Pero nakita ko naman sa interview niya na kumanta pa siya pero pumiyok. Nakakaloka. Tapos may interview at saka tinanong siya kung ano yung kanyang advocacy tungkol sa pagkanta, kung anong niya. Pero okay naman yung mga sagutan niya. Dalawang question nga lang yung tinanong sa kanya, which is okay naman talaga yung sagot niya. So yun lang sa pinakanta siya, yung pumiyok siya ng very very light, pero maganda pa rin naman yung boses ni Michelle, bonggang-bongga. Wala naman, kung laban, meron, pero doon tayo sa winner, mukhang 50-50 tayo dyan. Nakakaloka. Ako naman, parang feeling ko naman, laban na laban naman si kumbaga parang feeling ko, papasok sa top 5, gano'n. Makakarating hanggang sa dulo ng laban. Pero yung winner, hindi ko pa alam. Kasi syempre, it's about kung may luck siya, mananalo siya. Gano'n Kasi ngayon, Gaisel, ako naniniwala ako, ang winner talaga, it's about luck. Kasi sabi nga ni Susmita Sen, yung sa kanilang dalawa noon ni Araya ba yon? Arasha? Aresiwa? Hindi yon yung Miss Colombia. Sino nga ito?
sa Miss India na naging Miss World, Oo. yung kasabayan ni Mm. Susmita. Anong pangalan nun? Asyarwa. Nakalimutan Oo, ko. parang gano'n. Rai, basta Rai yung apelyido. Oo, ano siya, sinabing gano'n, ayun daw, wala daw talaga makakapantay sa capacity daw ng galing nun. Pero sabi ni Susmita, since daw na isa daw siya sa mga very lucky nung gabing yon, kaya siya ang nanalong Miss Universe India. And then, it's about destiny and it's about luck. Kung luck ka, Mm. luck. Kasi daw, kung sasabihin natin, ang mga kandidata, sino ba talaga ang nag-best effort? Lahat naman daw yan equally na nag-e-effort para manalo sa competition. Kaya lang, syempre, depende lang talaga sa girl kung ano yung capacity ng girl na paghahanda niya. Pero kung pag-uusapan yung paghahanda, naghahanda. Kaya lang, ayun, so kailangan daw talagang may luck ang girl para mapunta sa kanya yung ano. At the same time, destiny niya talaga to. Ganon. Naniniwala ka Yeah. sa sinabi ni Susmita? Oo naman Mama Sam kasi, kagaya ng, Destiny, kagaya kagabi, sample ko lang 'to kagabi sa Miss Universe Cagayan de Oro, hindi siya ang pinakamagaling sumagot pero ang ganda-ganda niya. Tapos siya yung stunning, siya yung may coronation glow. Yung mga dalawang magaling sumagot sa super, dictionary na yung utak, ligwak. Kasi nga Actually, kakaiba yung ano, glow nakita niya. ko yan, nakita ko siya yung ano, Miss Universe Cagayan de Oro. Maganda talaga siya. Yung pagtingin Yeah. ko sa kanya, yung may aura siya na queenly, gano'n, oo. Yes. Alam mo bang kamukha Sabi ko, siya ni Ariela Arida at saka ni Alma Concepcion na pinaghalo, 'di ba? Mga gano'n yung ah, leveling ng beauty ah, niya. ah, Ang saya. pero tingin mo, aari ba 'to sa Miss Universe? Hindi, ang bata niya, 18 years old. Okey Talaga, lang, basta at least ano, hindi rin natin alam. Basta yung well oo. experienced dapat siya, yung gano'n. Oo. Yung experience kasi yun yung magpapanalo sa kanya, and then tingnan natin Yes, kung anong paghahanda na gagawin ng Cagayan de Oro sa yes. competition na 'to. So eto Tama na, at Jade, dahil kahapon mm. lumulabog tayo. 'Di ba usap-usapan lang naman, parang eto kasi wishlist lang 'to sa atin, eh, na parang, "Ay, si Atisa Manalo sasali daw." Actually, ako naririnig ko na nasasali siya, may ay naku Mama Sam, sasali talaga si Atisa Manalo, confirm na. Pero hindi ako naniniwala hangga't hindi ko siya nakikita ng nandodoon siya. Pero kahapon parang aware ako na siya ang magiging Miss Quezon Province, pero Yeah. nagulat ako nung talagang siya talaga. Ganito rin yung nararamdaman ko, aware ako na siya. Kasi may pa-press con, may mga sinabi si mga baklita kung doong sinabi na may mga pa-press con pa daw, ang daming chening-chening, tapos parang nagda-doubt pa daw. May mga ganun kasing lumalaganap na mga chismis kasi hindi sure. Pero aware na talaga ako na siya. Pero ayoko lang talagang i-confirm kasi mauunahan mo pa talaga yung Miss Universe Quezon Province. Bida-bida ka. For what? So, ganon. So, hindi ko talaga inaano. Tapos, iba talaga pag confirmation na talaga yung feeling mo, di ba? Na, oh my God, this is it, the queen is back. Ganon yung reaction ko talaga. As in, napalive Ako talaga ako. din, Tapos sabi ko, oo. the queen is back. Oh, alam naman ninyo yung capability when it comes to Atisa Manalo. Alam naman ninyo yung dedikasyon niya when it comes sa pageant. At alam naman ninyo, 6 years old pa lang siya, nag-compete na siya sa pageant kung paano niya lalampasuhin yung mga kalaban. Pero, syempre, bigyan natin ng benefit of the doubt yung iba. Kasi nakakalok. Pero ang saya ng feeling kasi at last, sa matagal na paghihintay na umay na ang lahat, andito na si Atisa Manalo. Ganon. Ako kahapon Masaya. sa totoo lang, yung nakita ko si Atisa na lumabas dun sa pintuan, sabi ko, "Hala, totoo talaga." Ta's tignan mo hanggang ngayon nanginilabot ako. Nanginilabot ako sa kanya. Unbelievable yung parang gano'n, yung parang hindi ako makapaniwala. Tapos parang, totoo ba 'to? Kasi parang ang tagal siguro natin siyang hinintay tapos biglang, nambulaga siya ng bonggang-bongga na Mm. parang yung kumbaga kahit aware na tayo parang nagulat pa tayo yung gano'n. Yes, Yung tama. na-surprise pa tayo, yung excitement ng surprise hindi siya na ano, hindi siya na-spoiled yung gano'n. Yung parang, "Oh my God!" Tapos alam mo yun, nagtatalon ka sa tuwa dahil parang, "Oh my God, this is it." Kasi parang Oo. alam ko naman na si Atisa Manalo na parang sasali talaga siya in the future, pero hindi ako makapaniwala na ito na yung time. Aha. Yeah.
At So, saka yung pananabik natin, yung kumbaga yung parang yung maganda rin yung ginawa niya na parang hinintay ako ng hinintay tapos yung pananabik, yung parang talagang nasagad tayo sa pananabik sa kanya hanggang sa parang, "Sasali ba talaga 'yan?" Tapos biglang ayan siya ng bulaga, yung parang lahat tayo parang 'di ba? saya lang. Gano'n ba yung eksaktong naramdaman mo? Gano'n din yung nararamdaman ko, Mama. Siyempre nung 2020, ine-expect ko talaga siya at nandun naman na talaga siya, eh. Nandun na talaga siya, bumack out yung lola mo. Pero sabi niya, nagdalawang isip siya nun, eh. Sabi niya hindi siya ready. So, better na hindi siya ready at that time kasi mukhang maliligwak siya at that time. Kasi kung hindi siya ready, maliligwak talaga siya. Pero now na sinabi niya na ready na siya, I'm so happy at nakikita ko na hindi lang isa, dalawa yung makipagbardagulan sa Miss Universe Philippines. At talagang nandyan pa ang Atisa Manalo at syempre, Atisa Manalo yan, alam natin kung ano yung kapasidad niyan at alam naman natin kung ano yung dinalang karangalan sa Pilipinas niyan. So, wag na natin siyang i-underestimate. Tingnan niyo, nag-trending siya sa buong mundo. Pati yung mga Latino nakikisaw-saw sa ano natin, sa beauty queen natin, pati yung mga Indonesian at mga Thailand, nang iinggit kasi wala silang kagaya ni Atisa Manalo. Charot lang! Pero sa totoo lang, nag-trending talaga siya sa buong mundo, promise. That's why talagang amazing nangyayari ngayon sa pageantry sa Pilipinas. Kahit yung Miss Universe ay medyo 50-50 yung kalagayan. Pero yung pageantry sa Pilipinas, pak na pak pa din. So, Pero ikaw, may tanong ako sa'yo. Tingin mo si Atisa Manalo ay magiging next Miss Universe Philippines? nagpa-full vote ako dito sa live ko nito, Mama Sam, eh. I think, hindi naman lahat everybody mag-a-agree, but I think siya ang next Miss Universe Philippines. I think so. Yun din kagad yung naramdaman ko kahapon, eh. Kasi parang putang ganda. Kita mo yung ganda niya, naggugulo. Yung At tapos kumbaga yung parang ganda niyang may matured na. petong province pa lang 'to, pero para na siyang title holder ng Miss Universe Philippines, gano'n. Yung Yeah. impact niya. Kasi nagsasabi, Hazel, "Naku, eto siyempre may mga bitter." At eto, Mama Sam, nakakaloka ha, yung mga bitter, sa comment section pa talaga nag-iinaso. Hindi ko kinaya. Mm. So yun, ito ang sabi nila, mukha namang hindi mananalo yan si Atisa Manalo. Mahina ang comm skills, hindi katulad ni Catriona Gray. Ito pa, may narinig pa ako na na malabo yan manalo ng Miss Universe. Mati-thank you girl yan doon. Anong masasabi mo doon? Wow, hindi nga na thank you girl sa Shades Palacios na walang alam. Charot lang. Magaling lang siyang maglakad. Yun lang. Ang masasabi ko kasi, hindi naman dahil sa magaling sa sumagot. Kasi ang dami nating Miss Universe na hindi magaling when it comes to speaking skills. Kung isa-isahin ko pa, hindi talaga sila magaling. To be honest, nasa journey, nasa tao yan. Kung ikaw ba talaga ang nakatakdang manalo ng Miss Universe. Wala tayong nakakaalam. Si God ang nakakaalam kung sino ang next Miss Universe. Siya lang. Siya lang ang makakagawa nun. Kasi tayo hindi natin maano yon, hindi natin yon makokontrol. Hindi natin makokontrol kung sino yung mga bet ng mga Latino, hindi natin makokontrol at hindi ang mga Mexico ang magsasabi na kung sino ang next Miss Universe kasi hindi naman sila ang mga judges. So, tingnan natin kung may laban yung com skills. Com skills laging tinitira sa kanya kasi hindi daw siya masyadong malalim, hindi daw siya masyadong kung ano-anong eloquent o magan. Pero nakikita mo naman talaga na magaling naman talaga siyang sumagot sa mga initial interview, sa mga ambush interview lalo, magaling siyang sumagot, very confident. Yun lang naman yung basis nila, yung pag-buckle niya sa Binibining Pilipinas, isang beses lang yun, be. Wag kang masyadong kampante kasi naghanda yan, 6 years yan na natenga. Ibig sabihin hindi yan gumawa at hindi yan natulog lang at parang pagising na ay ganun pa rin yung kanyang utak. Ngayon may experience na siya, so may ipapakita na siya sa ating bago. Hopefully. Oo. Ako naman, I expected more about Atisa Manalo. Kahapon napanood ko yung interview na kay kanino ba 'to? Yung sa ABS-CBN, kay Diane Dayan sa Castillo. Callejo. Ano naman, okey naman. Sobrang confident naman siya. Tapos alam mo yun, ang ganda ng ayos, ang ganda ng mukha. The more na tinititigan mo siya, lalo siyang gumaganda. And then
nasasabi ko talaga sa sarili ko, wala sa mga halong ano, na parang, okay naman, bakit ba parang tirang-tira kayo kay Atisa Manalo or dahil may gusto kayong ilaban ng iba. So ako Tama. parang sa akin, yung panood ko yung nawala. Hindi naman kailangan kasi talagang maging bonggang-bongga ka para lang masabi. It's about journey and destiny talaga ng girl sa Miss Universe. Sabi ko nga, Shushiness na, hindi nga ganun kagaling sa interview, pero nanalo, di ba? So, yun natin. Basta ako, about Atisa Manalo, hindi ako nagda-doubt kasi minsan nang nagpatunay sa Atisa Manalo sa atin and is enough na yun para panghawakan ko na kaya ni Atisa Manalo ang Miss Universe. So, wala akong duda, wala akong pag-aalinlangan pagdating sa kanya. Mas mag-aalinlangan pa ako sumugal doon sa iba na mga baguhan na hindi ko naman alam yung capacity level nila on stage sa international. So, doon ako takot na ayokong mag-risky ng gano'n. Lalo na ang sinundan kasi natin is Michelle D. Iba si Michelle D, iba si Atisa Manalo. Pero yung dedication na hinahanap ko doon sa isang kandidata, I think nakikita ko kay Atisa Manalo. Saka yung sincerity, yung buo yung puso na talaga, no, lalaban ako. Yung mga ganon, yung pinangahawakan ko yun pag naririnig ko sa kanya. Kasi maganda yung mga thoughts, nakaka-inspire. Yeah, at saka natutuwa din ako na yung advocacy niya ay na-flag na rin niya. All about children at matuto yung mga bata. At natutuwa ako na, na nagawa na niya lang so many years na at marami na siyang mga empleyado ngayon about doon sa kanyang eksena. So, natutuwa ako doon kasi trinabaho niya. Hindi siya natulog lang. Oo. May tanong ako sa'yo, Gaisel. Ito pa. Mo, fit si Atisa Manalo for the Mexico. Kung sakasakaling siya mananalo. Ang lakas ng kutob ko na kakabog ng bongga ang Pilipinas if si Atisa yung ipadala natin sa Mexico. Malakas yung dating. Alam naman natin yung yung capability niya talaga. Malakas yung dating at alam ko na dadalhin niya ng mabuti at maayos yung Pilipinas. At hindi tayo mabibigo doon. Kasi alam na natin yung kung paano niya dalhin ng Pilipinas eh. Alam niya na natin kung ano yung galawan niya. At wag tayong mag-base doon sa galawan niya sa isang pageant kasi yun yung hinahanap ng pageant. Ang maging Barbie, mahinhin at baby lang. Ngayon sa Miss Universe, kaya niya yan kasi nakita ko sa mga mata ko noong 2018 kung paano siya makipagbardagulan sa rampa kay Catriona Gray, hindi lang sa jog fashion show, sa lahat ng mga small events ng Binibining Pilipinas, hindi nag-i-excel talaga siya when it comes sa pasarela. Kaya niyang manlamon sa stage when it comes sa pasarela. Hindi lang nakita natin sa Miss International Beauty Pageant kasi nga iba ang Miss International Pageant kumpara doon sa Miss Universe. At sa Miss International, sinurprise niya ako doon. As in talagang iba talaga yung dating talaga ni Atisa. Oo. Yung iba yung stage presence na dala niya ng bonggang-bongga. At syempre, pinaghandaan niya na to eh. Talagang ngayon talaga yung big reveal niya eh. Gumawa siya ng paraan na eh. Kasi syempre last year, audition lang sa Miss Universe Philippines, okay na. Ngayon, accredited partner o gumawa talaga siya ng paraan para siya represent ng Quezon Province. Yun pa lang, alam mo yung may dedikasyon siya. Huwag na kayo magpa-pageant. Kaya ko to. Pero wait lang. May isa pang baklakin. Si Christy Magcarry. Ito daw nata magiging ng tagig. Anong masasabi mo? Ikaw bet mo siya. I love her. Mas gusto ko nga siya kay Pio noong 2015 eh. Nakakaloka ito pero tama. Pero hindi confirm to ha. Sabi-sabi lang. Wag kayo mag-speculate na sinabi ko. Hintayin na natin yung confirmation. Pero kung sakasakaling nandiyan siya. Ay di siya ang pinakamagaling at pinakabonggang representative ng Taguig. Kasi hoda kay Katrina Di Marana nakakaya ang iba din si Atisa Manalo.
I don't know, Mama Sam, pero nag-compete na kasi twice itong si Christy McGarry sa Miss Intercontinental. Mutya, Twice nung mutya. 2010 at saka Mutya, tapos nung 2015. Nung 2015, naging first runner-up din yung Lola, no? So ano, battle of first runner-up ba itong nangyayari sa Miss Universe Philippines? Pero hindi ko kasi inaano. Iba kasi yung dating din ni McGarry sa stage. Iba yung beauty niya. Lalo na in person. Ang tangkad-tangkad, be. Nakakaloka yung kutis. Talaga lang namang, mabuti na lang naman na yung kutis ang Pilipina. Sarap lang. Pero ang ganda talaga niya in person. Iba siya in person kaysa sa in motion. Kasi parang in motion, parang towering talaga. Parang ang ano niya. Pero iba yung sexihan niya at saka iba yung kagandahan naman niyang ino-offer. Talagang masabi ko nga, bar the gulan to the max talaga ito kung sakali man na siya ang Miss Taguig. Kung sakali lang ha. Ako, to be honest, I love her. Kasi ito talaga yung pwede mo rin dalhin sa Mexico na alam mo yun, yung mukhang Barbie, tapos ang ganda ng katawan, ang haba ng mga Tangkad. bigas. So parang feeling ko maluloka yung mga Latina sa kanya. Yes. Oo. Yung tipong Ano parang kasi may ba Indian, talaga? tapos alam mo kung ita-transform mo pa to ng bonggang-bongga. Ang mali lang kasi dito, kung sakasakaling siyang ilalaban at isasabay siya kay Atisa Manalo, 50-50 talaga ang labanan dito. But kung ako papipiliin mo sa kanilang dalawa, I think, oh my God, parehas ko silang gustong ilaban. Sana magkasunod na taon para, alam mo yun, meron pang ibubuga talaga. Yung ganon. Yung, Yes. kung Oo, halimbawa, no? kung dadalhin mo si, kung isasalin yung si Christy, I think sa isang taon na lang. Yung tipong, alam mo yung merong kang pang-reserva na, Oo. na alam mo yun na pwede pang gumiba dito sa mga ano, yung mga Mm-mm. ganon. Kasi kung Pero gusto ko sabay-sabay sila, nakakaloka. Uh-huh. Pero gusto ko, Mama Sam, na nagsabay-sabay din kasi para malaman natin kung ano pa yung kulang para ma-improve nila by next year kung sasali uli sila. Kasi wala namang age limit, di ba? So, Ah, yun yung iniisip ko. Ang sarap magbardagulan. Parang this is the, yung 2024 yung pinakabonggang edition siguro ng Miss Universe Philippines kung magkataon talagang magsama-sama sila dyan. pero kasi bukod doon kay Christy, syempre ito, official na talaga magbabanggaan. Si Iloilo. Tingin mo, Yeah. Kakaloka din naman ko kasi si Iloilo. Wala talaga na ako masabi when it comes. Sa com skills talaga, winner talaga yung lola mo. At saka yung freshness ng beauty, wala naman tayong problema dyan. Nakita ko yung interview niya last kahapon na magaling. ang ganda, ang galing. Talagang alam niya kung paano sumagot. Napakagaling din. Si Alexi, parang sinasabi niya na kung siya ang sakaling mag-compete sa Miss Universe Magiging Philippines Miss at siya Universe. yung manalo, at kung manalo siya, siya yung breaking stereotype talaga siya kasi hindi siya yung Barbie, hindi siya yung mistisa, hindi siya yung maputi, hindi siya yung mahinhin, kasi astig siya. Pero sabi niya, hindi naman ibig sabihin na kung astig siya, ay hindi na siya babae. Siyempre may mga kanya-kanya mga trip tayo sa buhay. So, natuwa ako doon sa sagot niya. I think ang saya, Alexi, Atisa, Christy, I love it. Gusto ko sino magbardagola ko sino ba talaga Ako, matira matibay. ako, to be honest, nai-impress ako dito kay, impressive naman tong Alexi. si Alexi. So, totoo naman yon for the Philippines. Para sa akin, impressive siya. And para sa akin, kung gusto natin ng bagong offer, Alexi is there. Pero Yes. kasi, ang may Perfect. question is, kapag dinala mo kasi to sa Miss Universe, hindi ko alam kung ano ang magiging ano doon. Kasi yung sinasabi niya, katulad nung sinabi niya, na ako yung stereo breaking sa lahat. Pero kasi prototype ka ni Susubini. I don't think so na kung hindi mo babaguhin yung styling mo, mapapansinin ka ba doon? Eh marami din namang mga black beauty talaga na magaganda, ng mga ganyan din yung mga Matatalino. eksena, pero hindi sila napapansin. So, kailangan ng extravaganza, kailangan din ng extra ano talaga. So, yun yung napapa-question ako. So, pero kung para dito sa Miss Universe Philippines, I think, okay, panalo to. Bongga siya. Panalo Panalo talaga to. siya. Oo, panalo. Pero pagdating sa Miss Universe, hindi ko pa ma-imagine kasi nga,
marami na rin naman ako talagang sinubaybayan at nagustuhan na Black Beauty. Pero alam mo yun, kahit anong galing nila sa, Diyos ko na lang, dito na lang sa South Africa, ang galing ng mga Black Beauty dyan. Kung paano sila lumamon talaga ng microphone. Pero pagdating sa Miss Universe, hindi talaga sila umoobra. So, ang com skills, para sa akin, it's one of the aspect. Pero hindi siya yung masasabi mo magpapanalo sa'yo. Pag magaling ka sa com skills, hindi ibig sabihin na ikaw na ang panalong Miss Universe. Kasi hindi naman quiz dito. Titingnan talaga dito yung beauty na tinatawag. And then, lalo na ngayon, ang bagong organization ng Miss Universe, aminin man natin o hindi, they are looking talaga na era type ng pagbababae ng isang Miss Universe. At isa na nga example dito si Miss Nicaragua, na kahit hindi kabog ang com skills niya, like siya kasi the way kung paano siya mag-perform, nakita yung feminine pagkababae doon Yeah. sa interview. So yun, ang bala ngayon ng bagong tira. So dapat, ang makuha mo talagang babae, sabi ko nga, isa sa mga perfect na pwede natin ipadala talaga sa Miss Universe is si Christy McCarrick, kung sasali. Kasi kung sasabay mo sa mga Latina, talagang kakapog. Oo. Aangat. Kaya lang, ang kailangan gawin neto, kailangan talaga, matuto talaga siyang irampa yung sarili niya ng bonggang-bongga para makuha yung corona. Pero kung si Atisa manalo naman, parang feeling ko, mag-stand out pa rin ang Pilipinas kasi knowing Atisa manalo the way kung paano din kumabog. Pero yung doon sa, siya ba ang mananalong next Miss Universe, hindi tayo sigurado doon. Kahit naman ipadala din natin si Alexi, hindi tayo sigurado doon. At kahit ipadala natin si Christy, hindi pa rin tayo sigurado doon. Ang kailangan kasi, may destiny at may luck talaga sila. May baon-baon silang ganong aura at destiny. At syempre, yung talagang nakatakda ba talaga sa kanila ang Miss Universe? Ganon. Wala tayong magagawa kasi kung hindi. Pero si Alexi, isa sa mga nakikita ko talaga na strongest candidates dito sa Miss Universe Philippines. Yeah. In fairness sa mga kandidata talaga na dito, very strongest. Oo. At talagang kita mo naman na magaling ang com skills, magaling yung atake. But tignan natin kung paano nakakabugin yung mga front runner sa Miss Universe and tignan natin kung paano sila magbabardagulan doon ng bonggong-bongga. I'm so excited, di ba, Mama Sam? Masaya kasi pag maraming magaling, no? Alam mo yung Battle of the Greatness. O, di ba? Mga ganon. Hintayin nyo pa si Chris Stephanie. Antayin nyo pa yung mga antayin nyo pa yung mga appointed. Lako, maloloka kayo na nakakaloka. Rico. Diba? So, basta good luck sa kanila and then wish all the best. Basta ako ngayon, meron ako dalawang inaabangan dito. Ito nga si Miss Iloilo at saka si Miss Quezon Province. So, tignan muna natin kung papasok pa si Taguig at saka si Cebu. Ayun. And then yung Cagayan de Oro, I think is one of the din na pwede mo din masabi na ang pretty. Hindi mo pwede sinabi. So, magandang laro to. So, yan. So, abangan natin siya, Gaisel. O, Gaisel, ano pang sasabihin mo? O, baka naman pwede mo sila itahan sa mga live mo or kung meron ka pa idadagdag. Yes, thank you, Mama Sam. Syempre, yung mga live ko, lagi ako nagla-live reaction video sa lahat ng Miss Universe local pageant. Syempre, mamaya ang Miss Universe Bohol na nakakaloka. Syempre, hindi ba nila ilalaban yun? Hindi, iba yun ngayon. Miss Universe Bohol talaga later na po. Nandun di uli si Shamsi. Talagang reyna ng reyna si Shamsi. Talagang pagoda Philippines na talaga siya. Nandun lagi siya. Pero masaya kasi, Mama Sam, yung alam mo, yung walang pera na beauty queen, makakampita sa Miss Universe Philippines kasi may mga sponsors na, may mga accredited partner na. Yun ako natutuwa dito sa mga accreditation ng mga Miss Universe Philippines. At kinonfirm na nila at may interview sila na more than 100 candidates ang Miss Universe Philippines this year. Nakakaloka yun.
So, ngayon, abangan ninyo ako sa mga live ko ng bonggang-bongga. Syempre sa aking YouTube channel, syempre panoorin niyo yung mga shorts video ko, mga videos ko, at saka mga live ko. Maraming salamat, Mama Sam. Syempre sa aming YouTube, ay sa aming Facebook ni Mama Sam, Brusa Sam, huwag niyong kalimutan, may mga pag-ibig si Mama Sam doon na ina-upload para panoorin nyo kasi minsan may mahuhugot kayo at ma-inspire kayo ng bonggang-bongga. At meron din ako sa aming Facebook channel, di ba? Syempre. Maraming salamat, Mama Sam. Na-inspired ka ba ng bonggang-bongga? Yes, lalo na kung hanggang saan ka ba yung nung isang araw, kung hanggang saan ka ba magmamahal. Nakakalok. Siyempre kapag Coming hindi na dapat ninyo. Kumbaga parang mahalin mo din ang sarili mo. Love yourself. Yeah. Yes. Natuwa ako doon. Pinanood ko ng bonggang-bongga yun. Parang, sige na nga. Ako din. Charot. So, wag niyo pong kalimutan, syempre mag-subscribe sa channel ni Hazel Ortega. And then, of course, ang tabayanan ninyo yung kanyang mga live araw-araw, lagi-lagi. And then, of course, sa akin naman channel, Mama Sam Vlog, yung Sam TV, nagpaplano na ako medyo palitan na ng tema yun. Kasi parang gusto ko talaga magkaroon ng vlog talaga na for myself. Yung alam mo yun, yung daily vlog, yun talaga yung gusto ko. Or mamatala ko, yung mga ganon. Syempre yung Sam TV, patuloy pa din siya. Maraming salamat sa mga sumusuporta doon. And then of course dito sa aking main channel, ang Sam Bruce's Crowd. So yon. So guys, maraming salamat. Gaisel, maraming salamat sa time mo. Magsisimba kasi ako kaya medyo konti lang yung oras natin ngayon. Yes, alam mo naman, syempre, priority ko si God. Sino kasi, sabi ko sumama ka na, kaya hinintay ko. So yun, bukas pa po ang Reyna Hispano-Americana. Huwag kayong mag-alala, mapapanood nyo yan bukas. So yun guys, maraming salamat. And then hanggang dito na lang, hanggang sa muli nating chikahan. Paalam. Thank you guys. See you later sa live ko guys. Maraming salamat. So yung mga Miss Universe candidates natin, supportahan po natin sila. Siyempre si Alexis, si Alisa Manalo, at saka kung sino-sino pa yung mga magiging kandidata dyan at makikipagbardagulan ng bonggang-bongga. Yes. So, adios! Bye!